Boarding na tayo. Magandang araw mga Grabe, tingnan nyo naman kung gaano katita. Kung napapansin nyo, itong loob ng airport na to, ito po yung sa Suvarnabhumi Nakakapagod ng maglakad. airport ng Thailand. Napakalaki po niya mga katito-katita. Ng mga oras na to, nandito tayo sa Thailand, dito sa airport nila at pasakay na tayo. At ito tayo ngayon, naglalakad tayo, papunta na tayo sa departure area natin sa loob ng airport at papasok na rin tayo sa eroplano. Kasi ng mga oras na to, medyo napabilis din yung ating departure kasi maaga tayo pumunta dito at yung pagpunta natin mabilis na rin pala yung processing nila. Kaya nung mga time na to, nung papasok na tayo dito sa loob ng eroplano at medyo napakaganda po ng kanilang eroplano at napakalaki. Ang sasakyan po natin from Thailand, Bangkok, Thailand ay Gulf Air. Ito yung sasakyan nating eroplano na napakalaki po ng eroplano na to. Marami nagtatanong sa akin kung ano-anong bansa na napuntahan ko. Marami na rin po tayong mga bansa na napuntahan. Nakarating na rin tayo ng Bahrain, nakarating na tayo ng Dubai, nakarating na tayo ng Thailand, nakarating na tayo ng Saudi Arabia, nakarating na rin tayo ng Kuwait, at nakarating na rin po tayo ng Pilipinas. Yun, yung mga bansa na napuntahan natin. So, bilang OFW, napakasaya din ng maging isang OFW, lalo na kapag nagta-travel tayo. Yun nga lang, siyempre, minsan may excitement, minsan din may kalungkutan. Kasi hindi natin alam kung ano yung pwedeng mangyari sa atin, lalo na sa himpapawid tayo, hindi naman natin iniisip yung masama. Pero yun ang katotohanan na kailangan talaga din na lagi tayong mananalig at magdadasal upang maging safe tayong makakarating kung saan man ang destinasyon ng ating pupuntahan. Mahalin natin ang pagiging isang OFW at pahalagahan at alagaan. Kasi minsan lang to sa dumating sa buhay natin. Kapag binibigyan tayo ng pagkakataon na magkaroon ng trabaho sa ibang bansa, i-accept natin. Kasi alam nyo, minsan lang yan dumating sa buhay natin. Hindi na natin mararanasan yan pag dumating ang panahon na mahina na tayo o wala na tayong kakayahan na makapag-abroad at wala ng pagkakataon. Kaya ako, ginagrab ko talaga ang pagkakataon kapag nagkakaroon ako ng chance na makapag-abroad ulit. Kasi sa hirap din ang buhay natin sa Pilipinas, lalo na kapag nagkakaedad tayo, hindi naman tayo pwede mamasukan o pumasok lang basta kung anong trabaho lang yung alam natin. Iba pa rin talaga yung kahit paano mayroon kang pinag-aralan. Kasi kung may pinag-aralan tayo at magagamit natin yon at hindi pa naman huli ang lahat, kaya yun ay samantalahin natin. Kaya kapag tayo mga OFW na sa ibang bansa, alagaan natin ang ating kalusugan, alagaan natin ang ating trabaho, mahalin natin ang ating trabaho, kasi ang pagkakataon na to ay blessing din na ibinigay sa atin ng Diyos. Kaya dapat natin ingatan. Kasi ang pagiging isang OFW, hindi rin basta-basta, mahirap din mga katito-katita. Minsan napakalungkot, lalo na yung makakaranas ka ng homesick. Kaya para sa aking mga kababayan na OFW, alagaan niyo po ang inyong kalusugan. At kayong mga pamilya dyan sa Pilipinas, bigyan niyo sila ng kasiyahan at kaligayahan sa mga sandali ng kanilang mga kalungkutan upang maibsan ang kanilang homesick. Yun lang po ang tanging paraan, hindi man material na bagay, pero sa emotional, yun lang ang dapat yung maitutulong sa kanila. Kaya kung may mga pagkakataon na nasa ibang bansa kayo, alagaan at ingatan niyo po. Kasi minsan lang ang buhay natin mga katito-katita. Habang nasa ibang bansa tayo, maging masikap at masinop tayo sa lahat ng bagay. Matuto tayo magtipid kasi ang mundo ay bilog. Hindi yan, habang bata ka pa, nagsasaya ka, pero pagdating ng pagtanda mo, ano na lang ang mangyayari sa iyo, 'di ba? Kaya alagaan natin ang ating kalusugan at habang may lakas, magsikap at magtrabaho tayo. Maraming salamat. God bless you all guys. Naway kapulutan ng aral. Bye. Thanks for watching. Please like, follow, and share. And thank you for the sending star. God bless you all. Bye.